Why is Maloy your bias and how did she become your bias? Parang first glance pala ng video na dumaan sa timeline ko sa X, siya talaga yung una ko nakita. Kasi yung stage presence and then, of course, the beauty, right? For me po, I've been a fan since, I'm not sure if 2019 or 2020, pero ayun, matagal na po. Super curious lang ako sa kanila that time and parang napapasaya niya yung mundo. Kahit nakita mo lang siyang masaya, ganun. So sobrang na-appreciate ko yung attitude ni Maloy sa the way siya makitungo sa Blooms, talaga lagi niya kinakamusta yung Blooms, lagi siyang appreciative sa amin. So yun. Na-attach ka rin ako kay Maloy kasi sobrang bubbly ang sunshine persona niya. And it just brightens up someone's day talaga when you see or hear anything about Maloy. Papanood ko lang siya sa TikTok. Tapos ang cute-cute niya lang. Tapos sobrang nakatuwa siyang panood. Not only is she artsy and creative and yung energy niya matches me well, pero also yung fan service niya, yeah, her fan service is really good. So kaya parang sabi ko, okay. She radiates so much warm energy. Yung presence niya po is sobrang nakaka-give light to other people and she's such a goofball and plus points pa po yung humor niya. And parang all-around artist siya. So ano siya, nagpe-paint. Then pag nasa stage siya, hindi lang siya kumakanta, no? Nag-tell siya ng story. So very nagko-convey siya ng emotions pag kumakanta siya. And plus points na sobrang funny niya. And then nag-radiate nga siya ng warm energy and comforting presence. Nagsimula siya sa TikTok. Nakita ko yung core. Like, yung sumasayaw siya ng Pantropico noon na sobrang OA. Sinerch ko siya sa IG. Tapos ayun, doon ako mas nahulog. Bias ko po siya kasi sobrang bait na tao. Appreciative and sobrang talented. Mahal na mahal ko talaga siya. Okay, thank you so much.